Welcome to Girls Love Diaries, because every heart has a story. May mga pag-ibig na dumarating sa maling oras, sa maling lugar, at sa maling pangyayari. Para kay Elise, ang pagmamahal kay Naomi ay tahimik at unti-unti, ngunit imposible itong iwasan kahit alam niyang mali ito sa mundong ginagalawan nila. Ito ay pag-ibig na puno ng pangarap, lihim at sakit. Isang pag-ibig na maaaring mag-iwan ng sugat na hindi madaling maghilom. Si Elise ay naglalakad sa campus nang makita niya si Naomi, nakaupo sa tabi ng puno, nakangiti sa mga kaibigan pero may lungkot sa kanyang mga mata. "Hi, bago ka ba dito?" Tanong ni Naomi. Tinig niya magaan ngunit may halong curiosity. Ako?" "Oo," sagot ni Elise. Nahihiya at nakatingin sa kanyang sapatos. Ngunit sa unang tingin pa lamang, ramdam ni Elise ang kakaibang koneksyon. Parang may naramdaman siyang hindi niya kayang ipaliwanag isang paghila sa isang tao na alam niyang dapat niyang iwasan. "Ako si Naomi. Tara, samahan mo kami," anyaya nito. Hindi alam ni Elise kung bakit pumayag siya, siguro dahil sa kakaibang init na naramdaman niya sa presensya ni Naomi. Bago umuwi, hindi maalis sa isip ni Elise ang ngiti ni Naomi. Hindi niya alam, iyon ay simula ng kwento na magdudulot ng kaligayahan at sakit sa parehong damdamin nila. Lumipas ang ilang araw at hindi maiwasan ni Elise na mapansin si Naomi sa bawat sulok ng campus. Sa library, sa canteen o kahit sa hallway, tila palaging nandyan si Naomi, ngunit para sa Elise, hindi lang basta coincidence ang mga sandaling iyon. "Parang palagi ka na lang nakikita," biro ni Naomi isang hapon. Habang naglalakad sila sa ilalim ng mga puno, "Baka naman gusto mo rin akong makilala ng personal?" Napangiti si Elise kahit bahagya. "Siguro," sagot niya, nag-aalangan pa rin. Sa bawat pag-uusap, unti-unting bumabalot sa kanila ang isang koneksyon na mas malalim kaysa simpleng pagkakaibigan. Ang mga mata nila ay laging nagtatagpo at may mga sandali na parang tumitigil ang mundo kapag magkasama sila. Ngunit sa puso ni Elise, may kirot na naramdaman. Alam niyang may mga bagay sa paligid nila na hindi pa handa para sa ganitong damdamin. Yung mga mata ng lipunan, mga ina at guro, at ang tradisyonal na paniniwala sa paligid, lahat ay nagbabantay, nakahanda para husgahan ang kanilang damdamin. "Alam mo," bulong ni Naomi habang naglalakad sa hardin, "hindi lahat ng gusto natin ay tama, pero minsan, hindi rin tama ang paglimita sa puso natin." Napatingin si Elise sa kanya at sa mga sandaling iyon, naiintindihan niya ang pagmamahal na ito kay Naomi ay simula ng isang bagay na mas masaya at mas masakit kaysa sa kanyang inaasahan. Ang unang hakbang patungo sa forbidden love ay natupad. Isang maliit na lihim, isang panandaliang tinig sa gabi, at isang puso na unti-unting lumalapit kahit alam ang panganib. Isang gabi, naglakad si Elise sa tabing ilog ng campus. Dala ang kanyang sketchbook. Ang lamig ng hangin ay nakapagpapakalma sa kanyang gulo ng damdamin. Doon niya nakita si Naomi nakaupo sa bangko, nakatingin sa buwan na parang may hinahanap. "Elise," bulong ni Naomi, at kumatok sa puso ni Elise ang init ng tinig. "Ikaw na rin pala." Lumapit si Elise, ang puso'y bumibilis sa bawat hakbang. "Bakit nandito ka?" tanong niya, pilit na kontrolado ang boses. "Para makita ka," sagot ni Naomi. Ngumiti ngunit may halong lungkot. "Hindi ko rin alam kung tama ito, pero gusto kitang makasama kahit saglit lang." Hindi nagtagal, naupo si Elise sa tabi niya. Ang kanilang mga kamay ay bahagyang nagtagpo, simpleng haplos na puno ng tensyon at damdamin. Hindi nila kailangan magsalita, na iintindihan nila ang bawat titig
bawat kisap mata. Ngunit sa likod ng init na iyon, naroon ang pangamba. Alam ni Elise na may mga matang nagbabantay sa kanila mga guro, mga kaklase, at ang lipunan na hindi pa handa para sa ganitong pagmamahal. Naomi, delikado ito, sabi ni Elise, tinatabunan ng kaba sa kanyang boses. Alam ko, sagot ni Naomi, at hinawakan ng kamay ni Elise ng mas mahigpit. Pero minsan, ang tamang tao ay darating sa maling oras. At ikaw ang tama para sa akin. Sa gabing yon, sa ilalim ng buwan, lumitaw ang kanilang lihim, isang forbidden love na punong-puno ng pagnanasa, pangarap at pasakit na hindi pa nila lubos na intindihan. Lumipas ang ilang linggo at unti-unting lumakas ang samahan ni na Elise at Naomi. Bawat pag-uusap, bawat titig at bawat simpleng haplos ay nagdudulot ng ligaya, ngunit kasabay nito, lumalakas din ang mga hadlang sa kanilang paligid. Alam mo ba kung gaano delikado ito? Tanong ni Elise isang hapon sa tabi ng riverbank. Kung malaman ito ng pamilya ko, baka hindi nila kami payagan. Ngumiti si Naomi, ngunit may lungkot sa kanyang mga mata. Alam ko, at sa pamilya ko rin hindi kami tatanggapin. Pero Elise, hindi ko kayang itago ang nararamdaman ko. Hindi na kaya ng puso ko. Lumipas ang mga araw at naramdaman ni Elise ang bigat ng sitwasyon. Ang mga bulong-bulungan sa campus ay nagsimulang lumaki. May mga matang nagmamasid sa bawat galaw nila. Ang kanilang pagmamahal, na dati isang tahimik na liwanag, ay unti-unting nagiging delikado. Ngunit sa kabila ng lahat, tuwing magkasama sila, nawawala ang takot. Sa ilalim ng buwan at sa tabing ilog, nagkakapit ang kanilang mga kamay, nag-uusap ng walang salita, at nagkakatinginan sa paraang tanging sila lang ang nakakaintindi. Alam mo, Elise, kahit gaano kahirap, kahit bawal, gusto kitang mahalin, bulong ni Naomi. Hawak ang kamay ni Elise ng mahigpit. At doon sa gitna ng panganib at pangarap, nagsimula ang isang pagmamahal na hindi lamang nakakaakit, kundi puno rin ng pangako at sakit, isang pag-ibig na alam nilang magiging isang trahedya bago pa manito tuluyang magsimula. Isang gabi, inimbitahan ni Elise si Naomi sa bahay niya. Ngunit nang malaman ng kanyang ina ang presensya ni Naomi, agad ang babala. Elise, alam mo na ang iniisip ko. Huwag kang lumayo sa tama. Napaiyak si Elise sa tabi ng pintuan. Habang si Naomi ay nakayuko, ramdam ang bigat ng mundo. Hindi namin kontrolado ang nararamdaman natin, bulong ni Naomi. Ang gabi iyon ay puno ng takot at pangungulila. Ang pagmamahal nila ay tunay, ngunit ang mundo sa paligid nila ay walang puwang para sa kanila. Dahil sa takot, nagpasya silang magtagpo lamang sa mga lihim na lugar sa ilog, sa lumang hardin ng paaralan, at sa ilalim ng puno kung saan unang nagtagpo. Alam mo, Elise, minsan, ang pag-ibig natin ay parang ilaw sa dilim, bulong ni Naomi, habang hawak ang kamay niya. Pero kahit mali ang lahat, ayokong mawala ka. Elise, sa kabila ng pangamba, ay yumakap kay Naomi. Sa bawat lihim na halik, nadarama nila ang init ng pagmamahal na hindi pwedeng ipakita sa mundo. Isang linggo, napagdesisyunan nilang ipaglaban ang kanilang pagmamahal kahit delikado. Ngunit ang mga mata ng lipunan ay patuloy na nagbabantay. Hindi ako susuko, Elise, sabi ni Naomi. Hawak ang kamay niya sa gitna ng ulan. Kahit anong sabihin ng mundo, ikaw ang pipiliin ko. Ang kanilang pagmamahal ay lumalakas sa bawat hamon, ngunit ramdam na rin nila na ang trahedya ay hindi maiiwasan. Isang araw, nalaman ng pamilya ni Naomi ang lihim nilang pagmamahalan
Dali-dali siyang dinala pa uwi at pinagbabawalan ang anumang pakikipag-ugnayan kay Elise. Naomi, umiiyak si Elise sa tabi ng bintana. Hindi pwede na lang tayo magkasama. Hindi pa nasagot ni Naomi luhan. Pero hindi nito binabawasan ang nararamdaman ko sa'yo. Hindi pwede ngayon, Elise. Pero hindi rin ko sinasabi na wala. Ang unang sugat ay dumating ang distansya at paghihiwalay ay nagsimulang punitin ang kanilang mga puso. Sa kabila ng pagkakahiwalay, nagpadala sila ng lihim na mga sulat at mensahe. Ngunit bawat liham ay puno ng pangungulila at takot. Hindi ko alam kung gaano ko kakayanin, sulat ni Elise sa huling liham. Pero kahit ganito, mahal kita. At si Naomi ay nagbabalik ng liham, puno ng pangako. Hindi kita iiwan. Kahit ilang distansya ang pagitan natin, ikaw pa rin ang puso ko. Isang guro sa paaralan ay napansin ang mga lihim na pagkikita nila at nagbanta sa kanilang reputasyon. Kung patuloy kayo, hindi lang puso nyo ang masasaktan, pati ang buong pamilya nyo, paalala ng guro. Sa bawat araw mas tumitindi ang damdamin nila, ngunit mas lumalaki rin ang panganib. Nagtagpo sila sa lumang hardin isang gabi. Ulan ang bumubuhos at si Elise ay humawak sa mukha ni Naomi. Naomi, natatakot ako, sabi ni Elise umiiyak. Baka mawala ka sa akin. Hindi kita iiwan, Elise, pero minsan kailangan nating maging matapang. Kahit na masakit, sagot ni Naomi, hawak din ng kamay niya. Sa ulan, nagyakap sila ng mahigpit ang init ng damdamin laban sa lamig ng trahedya. Nagtagpo sila sa lumang hardin isang gabi. Ulan ang bumubuhos at si Elise ay humawak sa mukha ni Naomi. Naomi, natatakot ako, sabi ni Elise umiiyak. Baka mawala ka sa akin. Hindi kita iiwan, Elise, pero minsan kailangan nating maging matapang. Kahit na masakit, sagot ni Naomi, hawak din ng kamay niya. Sa ulan, nagyakap sila ng mahigpit ang init ng damdamin laban sa lamig ng trahedya. Sa wakas, pinilit ng pamilya ni Naomi ang ganap na paghihiwalay. Wala na silang pagpipilian kundi maghiwalay. Hindi ko alam kung paano tayo mabubuhay ng hiwalay, bulong ni Elise. Alam ko, pero kailangan muna, sagot ni Naomi, luhaan ngunit determinado. Ang paglayo ay nagdulot ng sakit na hindi nila akalaing kayang maramdaman ng puso. Bago tuluyang maghiwalay, nagtagpo sila sa ilalim ng puno kung saan sila unang nagkakilala. Pangako, sa kabila ng lahat hindi ko makakalimutan ang pagmamahal natin, sabi ni Elise. Pangako rin, kahit malayo, kahit hindi na tayo magkasama, ikaw pa rin ang puso ko, sagot ni Naomi. At sa kanilang huling yakap, ramdam nila ang bigat ng trahedya, ang pagmamahal nila ay totoo, ngunit imposible. Lumipas ang ilang taon, at si Elise ay nag-aaral sa ibang lungsod. Si Naomi ay naiiba rin ng landas, pilit na tinatanggap ang sitwasyon. Ngunit sa bawat alaala, bawat lihim na mensahe, ramdam nila ang kawalan ng isa't isa. Ang puso nila ay sugatan, ngunit nananatiling buo ang pagmamahal. Isang huling pagkakataon, nagtagpo sila sa lumang puno. Pareho silang mas matanda, mas marami ng pinagdaanan, ngunit ang damdamin ay hindi nagbago. Naomi, kahit ganito, mahal pa rin kita. Bulong ni Elise, hawak ang kamay niya. Alam ko at mahal din kita, sagot ni Naomi luhaan. Pero minsan, mahal natin ang isang tao nang hindi tayo pwede sa kanya. Naghiwalay sila ng huling beses, alam na wala nang pagbalik. Ang pagmamahal nila ay nanatiling totoo, ngunit ang mundo at mga hadlang ay nanalo sa kanilang kwento. Sa kanilang mga puso, ang alaala ng isa't isa ay mananatiling buhay. Isang tragic,
Bubble W love story na puno ng pangarap, sakit, at pagmamahal na hindi kailanman malilimutan. Ang pag-ibig ni na Elise at Naomi ay totoo. Ngunit minsan, kahit gaano mo kamahal ang isang tao, hindi sapat para pagsamahin kayo. Ang kanilang kwento ay puno ng pangarap, lihim at sakit, ngunit nananatili itong buhay sa alaala at sa puso nila. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like at i-share ang video. At para sa iba pang kwentong puno ng damdamin at emosyon, mag-subscribe at pindutin ang bell para lagi kayong updated. Salamat sa pakikinig at tandaan, minsan, ang pagmamahal ay hindi nasusukat sa kung magkakasama kayo, kundi sa kung gaano niyo ito pinanghawakan sa kabila ng lahat.